kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang nauna. Tayo ay may lakas. Tayo ay may kakayahang lumaban at tayo ang makapagbibigay ng kalayaan sa mga kasapi natin na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. At bilang ama ng katipunan, ipapaubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin mo kung ano ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay pag hindi natin mapigilan ang kanilang pangapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Pagmasdan nyo ang munting papel na ito na nagpaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang pananakop sa atin ng Espanyol. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Tayo ang magtatagumpay. Tayo ang anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari ng lupain. Atin ang bansa. Punitin ang sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay ang Supremo! Namulat ako sa katotohanan na ang ating inang bayan ay inaalipin na ng husto ng mga Espanyol. Kaya nagdesisyon ako na gumawa ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Wala na akong magagawa. Takpin na ang Supremo. Masusunod, Senyor Presidente. Bakit hindi naging sayo mga sundalo natin? Senyor, kailangan natin ng maraming bala para sila'y makapag-ensayo. Kakaunti na lang din po ang balang na itabi, pati pagkain na uubos na. Pag nagutom sila, wala sila pong makakain. Alang-galang, senyores, si Mang Pedro Paterdo po ay naghihintay sa labas. Kasama namin ang nahuli nilang mga preso. Sina Felix Ferrer, Isabelo Artadio, Vicente Lucban. Bilang tandaan ng kanilang sinseridad, pinauubayan nila ang mga Ginoo sa inyo para sa kanilang kalayaan. Humiling na kayo ng kahit ano, wag lang ang independensya. Handa silang pauwiin ang lahat ng mga Kastilang praile. Lahat ng misyon at parokya ay mapapasailalim sa mga Pilipinong pare. Lahat ng lupa nila ay ibibigay nila sa inyo. Wala nang pakialam ang simbahan sa estado. 2 representabo sa Cortes. Pantay ang katayuan ng Pilipino at Espanyol pati sa posisyon sa pamahalaan. Kahit kayo, kaya ninyong magbuo ng sarili ninyong assembleya. At higit sa lahat, 50,000 piso ang ibabayad nila sa inyo.
Marami na tayong mabibiling armas sa halagang 50,000 piso. 3 milyong piso, baka sakaling pag-isipan namin ang alok ninyo. Kapalit ng tigil putukan at pagsuko ng armas sa pamalaan, kabilang sa pagbabayad ng 800,000 piso na hatiin sa 4 na hulugan ay ang proteksyon ng kanilang kagalang-galang gobernador general at upang magkaroon ng kapayapaan sa mga susunod na taon. May pagbabago din ng pamalaan kabilang ang sumusunod. Una, ang pag-alis ng mga praile sa kanilang lupain. Pangalawa, pagkakaroon ng presentatibo sa korte ng Espanya. At pangatlo, pagtaguyod ng isang sistema ng katarungan at maayos na pagbilang sa buwis. Buenos dias, senyora. Ano po ang aking may paglilingkod sa inyo? Linisin mo ang aking paa. Masusunod po, senyora. Buenos dias, amiga. Buenos dias, amiga. Kumusta ka ngayong araw? Mabuti naman. Senyora, ano po ang maaari kong gawin? Pumunta ka sa aking tahanan sa mansyon at kumuha ka ng para sa regalo kay... Senyora, mon pabor Bartolome, huwag niyo pong gawin sa akin ito. Maawa po kayo sa akin. Isa lamang po kong Pilipino na may busilak na puso at naglilingkod ng tapat na totoo. Kahit ano po ang pagawa na sa akin, kahit labag sa aking puso, at natatapakan ng aking pagkatao. Pervertito, huwag mo akong iniiyakan dahil hindi ako maawa sa'yo. Isa ka lamang tagapagsilbi. At wala kang karapatang magsabi ng ganyang mga salita laban sa akin. Senyora! No. Sige lang, magtrabaho kayo. Bilisan ninyo ang inyong mga kilos. Ano ba naman to? Kanina pa sila nagpapatrabaho sa atin. Wala man lang tayong pagkain tapos kung ano-ano pang sasabihin sa atin. Hahay, ganito talaga ang buhay. Tayo sinakop ng masasamang budhi, kaya kailangan natin magtrabaho sa kanila. Labis na ang ating paghihirap sa mga kamay ng Kastila. Wala silang mga puso. Tao din naman sila kagaya natin. Pero ano itong pinapagawa nila sa atin? Kung makamatrata sila, para silang mga halimaw. Kailan kaya natin magkakamit ang kalayaan? Kailan? Kalayaan! Ayoko na! Sukong-suko na ako! Grabe na yung pag-aalipin nila sa atin! Hindi ba nila nararamdaman yung paghihirap natin? Wala ba silang puso? Hindi ba nila nararamdaman yung paghihirap sa atin? Wala ba silang puso? Sobra-sobra na pinapagawa niyo sa amin. Hindi niyo ba nakikita? Pagbigyan niyo naman kami ng kaunting oras upang makapagpahinga. Huwag ka na pamikirin. Pag sinabing magtrabaho, sundin nyo. At sino bang nagpapasal sa inyo? Sa kabilang dako. Si Padre Gomez, si Padre Gomoso, at si Padre Zamora. Sila ang mga traidor sa simbahan. Kaya dapat silang parusahan, dapat silang mamatay. Halika dito! Kumpisan! Wala kaming kasalanan. Hindi totoo ang binibintang mo sa amin. Mamamatay kaming marinis ang aming konsyensya. So, Vicente! Isa ka sa mga sumama sa pag-aalsa noon. Kaya dapat kang parusahan! Dapat kang mamatay! Susunod! Halika rito! Kailangan mong mamatay! Ngayon din! Go. Susunod!
Ikaw ang panghuli! Halika rito! Upa! Confession! Kailanman hindi namin ginawang ipinagbibintang niyo sa amin. Kasinungalingan! Isa ka sa sumama doon sa pag-aalsa noon! Kaya dapat mo mamatay! Ha? Kailangan nyo mamatay! Kailangan nyo talagang mamatay! Kasi kayo ay mga traidor! Ang mga traidor ay walang puwang sa simbahan! A formar! Carguen! Apunten! Carguen! Apunten! Minsan daw, mayroon isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag. Consumatum est! Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Do you think Americans do accept our flag? They have to. Our country deserves the flag that truly resembles its dignity and struggle to independence. We will make sure our flag are the best one. But how we finish it? It's time to meeting tomorrow. We should work on this faster. We should not let the opportunity pass by. We won't. We will finish it this day, whatever it takes. Go. In the town of Cavite Viejo, province of Cavite, on the 12th of June 1898, Inman presents Dom Ambrosio Lanzares Bautista, Auditor of War and Commissioner designated to proclaim this act by the government of the Philippines Island by the virtue of his eminent President Don Emilio Aguinaldo Infami, the undersigned being assembled, declare this day and to the whole Philippines Island our divine right to live free and independent from the tyranny of colonization of Spain. Now I'm holding the said flag to display to this assembly and for all to solemnly wear to recognize and defend it to the last drop of our blood. This June 12, 1898, I now declare our Philippines independence. Mabuhay Philippines! The behind the scene.
Huwag mo akong iniiyakan dahil kahit hindi ako maawa sa'yo. Sa sandata, mas malakas man ang kanilang baril at kanyon. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang pananakop. Sayang! Mabiyag! Sudera! Uy, ko! Susunod! Halika rito! Laban Katipunan! Ilang araw mula sa ngayon. Gawamba! Uy, gawamba! Gawamba! Araw mula! Go! Adjali balik kami lang kanan! Siya! Anak! Ito ba ka nagsilap? Bakit hindi naging sa'yo mga sundalo natin? Wakakademe,